Nilinaw ng isang mambabatas na hindi isang diversionary tactic ang isinampang reklamo laban sa pamunuan ng Kamara kamakailan na may kaugnay sa 2025 national budget. Ang buong detalye ng balita mula kay Carlo de la Peña. Kasunod ng pagsasampa ng reklamo sa Ombudsman, nagpahayag ng saloobin si Davao del Norte 1st District Representative Pantaleon Bebot Alvarez. Ang reklamo ay naglalayong isailalim sa preventive suspension sina House Speaker Martin Romualdez, House Majority Leader Manuel Jose Dalipe, dating House Committee on Appropriations Chairperson Zaldico at Acting Chairperson Stella Kimbo. Ito ay may kaugnayan sa mga questionabling blank items sa BICAM report ng 2025 national budget. Para sabihin mong diversionary tactic, ibig sabihin ayaw nilang sagutin yung mga issues na nilabas. Madaling sabihin yung diversionary. Bakit hindi sagutin isa-isa yung mga accusations, yung mga issues na ginawa namin? Sagutin yun. Huwag lang basta sabihin mo diversionary. Kasi pwede ko rin sabihin diversionary yung ginawa nila na mag-file ng impeachment case against Vice President Sara. Dahil nga nauna yung issue ng pumutok kung saan binaaboy nila yung budget ng 2025. Yun ang hindi nila kayang sagutin. Dahil sila sa kanila mismo nanggaling ang pag-amin na talagang may mga blanco. Pagdating naman sa umano'y pagbaling ng CC sa Technical Working Group sa paggawa ng budget, payo ni Alvarez, doon ako naaawa sa kanila. Ngayon, para sa akin lang naman bilang isang abogado, ganito, the best defense is always the truth. Matatanda ang isinumite ni Alvarez sa nasabing reklamo na nagsasabi na ang 241 bilyong piso ay questionabling isiningit sa 2025 national budget. Nilagdaan pa ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nitong Disyembre. Kasama ni Alvarez sa pag-file ng nasabing reklamo ay sina Attorney Ferdinand Topacio ng Citizens Crime Watch, Attorney Jimmy Bondo, Attorney Raul Lambino at Attorney Virgilio Garcia. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, Carlo de la Peña, SMNI News.